Magandang araw mga kabayan. Bistong-bisto po na iisa lang ang direktor sa iyak nitong mga artista sa House of Representatives. So isa lang yung kanilang direktor. Ito panoorin muna natin. Ayan, nakikita nyo. Jed Mabilog ng Iloilo, Kerwin Espinosa, Garma, si Madriaga. Iisa lang po yung kanilang drama. So ibig sabihin, iisa lang yung kanilang script. Ika nga mga kabayan po natin, paano ka namang hindi iyak kung ikaw ay alagang Tambaloslos, alagang Martin Romualdez, alagang Bongbong Marcos, alagang Sandro, at alagang Trillanes o may Laila de Lima po. Dahil sa sobrang desperado nila, mga kabayan natin, talagang hinarapan nila itong si Madriaga. So ngayon ang sabi nitong si Ridon, no? Hindi pa naman daw nila pinapaniwalaan ang sinabi ni Madriaga. Putang ina, sinabi nga nila mga kababayan natin na ilalabas na daw nila ang katotohanan. Ito na daw po yung bloodbath, yung paglabas ni Madriaga. O ngayon sabihin nila na wala silang, hindi naman nila agad paniwalaan ito. At the same time mga kababayan po natin ha, tandaan natin si Dilima mismo ha. Si Dilima mismo ay inamin ni Dilima mga kababayan na siya mismo ang nagkausap at nag-examine kay Madriaga dito po sa kanyang kapidapit. So obvious. So bakit inunahan na ni Dilima? Kasi nga may ebidensya na posibleng ilalabas sa proper forum yung pagkasangkot ni Dilima sa paglabas nitong si Madriaga. And nakita niyo naman kung paano harangin ni Luistro yung mga tao o yung mga kongresista kagaya nito Congressman Marcolita, Congressman Nasal, no, na gusto nilang questionin yung credibility nitong si Madriaga. Hinarang nila mga kabayan po natin. Kasi nga, ayaw nila mabisto, ayaw nila ma-examine ang katotohanan sa pagkatao nitong si Madriaga. So, sino yung naniniwala ngayon? O sino yung nasira nila ngayon? Nasira ba nila si VP Sara? Hindi. Lalo lang nilang napatunayan na talagang walang kasalanan si VP Sara. At yung ginagawa nilang fishing expedition, booking na biking na. Ang sabi pa ng, may sinabi pa mga kababayan po natin, yung Supreme Court, no? May sinabi pa yung Supreme Court. At ito panoorin natin. Ang sinabi ng Supreme Court na hindi daw po sila nagdadrama. Hindi daw po nila sinasakyan yung mga pagdadrama na nangyayari mga kababayan po natin. Ito ha, okay? Panoorin natin si... Sino pangalan nito? Okay? Ito, panoorin natin ito ha. Tingnan nyo. The Office of the Ombudsman has been and will always be evidence-based. Ay nako, hindi ko talaga kami sang-ayon sa mga ganyang bagay na fishing expedition. The Office of the Ombudsman has been and will always be evidence-based pagdating po sa mga investigations po natin. So, hindi daw po sila naniniwala sa mga ganyang klaseng fishing expedition. Pero sila po ang kasabwat sa fishing expedition na ginagawa ng House of Representatives. Kaya masabi natin, iba yung kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Magandang araw mga kabayan. Iniwanan na naman si Bongbong Marcos ng isang miyembro ng kanyang cabinet secretary. Dahil ngayong araw po mga kababayan ay nag-resign bilang National Security Advisor itong si Secretary Anyo. At syempre, kaya na inaasahan po natin, walang choice si Bongbong Marcos kundi tanggapin ito dahil ayaw na nga ng tao sa kanyang pamuno. Anong ibig sabihin nito mga kababayan po natin? Talagang iniiwanan na si Bongbong Marcos ng kanyang mga kaalyado dahil obvious naman na palubog na ang bangka nitong si Bongbong Marcos. Kaya mga kababayan po natin, malinaw na dito po sa nangyayari ngayon sa ating bansa, kasabay ng pag-alis ng mga cabinet secretary ni Bongbong Marcos, ito po yung nangyayari ngayon. Palubog ng palubog po tayo, pahirap ng pahirap, dahil kahit yung mga cabinet secretary ni Bongbong Marcos ay nakikita na walang magandang patutunguhan ang pamumuno ni Bongbong Marcos. Mantakin nyo mga kababayan po natin, ito ata ang presidente na halos lahat ng kanyang cabinet secretary is acting secretary. Ibig sabihin, wala pang confirmation. Mga kababayan, sa commission on appointment, puro acting lang. At yan po is pinuna mismo ni Amy Marcos. Kasi, halos lahat din na kanyang bagong inappoint ngayon
ng mga acting cabinet secretary ay hindi pasado sa commission on appointment kung dadaan. Kaya nire-renew niya na lang, mga kababayan. And kasunod yan, nag-resign pa ang kanyang National Security Advisor. Ito, kasama ito si Anyo, mga kababayan natin, sa nag-group report na nagpadala kay President Duterte sa dahig. So may nalalaman din ito kung ano po ang kanilang ginawang group report para ipa-aresto si President Duterte. Ito dati rin itong kaaliado ni President Duterte, pero nagtraidor dahil sa, alam mo na, pumaldo din sila, mga kababayan natin. Ngayon, hindi niya na siguro kaya ng kanyang konsensya o baka ayaw niya na samahan si Bongbong Marcos sa paglubog ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Umalis na lang ito. Yun na lang talaga, mga kababayan natin. No? Maalis na lang sila dahil matadamay pa sila. Mantakin nyo, ang ginawa po ng ICI. Sa ICI, halos lahat ay nag-resign hanggang yung pinakalas na komisyoner ng ICI na ginawa ni Bongbong Marcos ay sumuko na lang. Hindi niya na makayanan magtrabaho mag-isa. Yung kanyang DBM secretary, itong si Pangandaman, nag-resign. Yung kanyang executive secretary. Grabe, no? Talagang iniwanan na si Bongbong Marcos ng kanyang mga kaaliado. Siguro ito na rin yung panahon ni Bongbong Marcos. O ito na yung tamang panahon na siya ay iwanan niya na rin ang Malacanang. Di ba? Mga kababayan, sa pagpapatuloy ng ating update, sinasabi nga po ni Congressman Garen na siya po ay masyadong apektado, lalong-lalo na nabanggit po nitong fake na witness na isang kriminal na si Madriaga ang patungkol sa isyu ng Parmali. Abay, nagdrama po itong si Congressman Garen na dating sekretary ng Department of Health. Naku, mga kababayan po natin ang daming bata ang namatay dahil sa kanilang ginawang experiment sa Dingbaksya. Ngayon, si Garen ay bumabanat sa isyu naman ng Parmali. At kung pag-uusapan ng isyu ng Parmali, sa kanila na yung administrasyon ngayon. At kung may nagawang illegal, may nagawang pagnanakaw sa Parmali na yan, ang dapat gawin nila ay ipakulong nila. Kaya balikan natin ang mga magulang na sinugod si Garen dahil sa kanilang galit na namatay ang kanilang mga anak. Ito yun. Tignan nyo yung itsura ni Karen, mga kababayan po natin. Takot na takot. Dahil sa galit ng mga magulang. Okay ka lang, sorry. Okay ka lang, sorry na. Sabi ko na may natay. My next question is something that is quite close to my heart as a medical doctor. Kasi po, pardon me with this, Madam Chair, nung pong panahon ng pandemya, ang isang pabigat sa sambayan ng Pilipino ay yung napakamahal na testing sa Pilipinas na hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, multiple, even more than 20 times, kung saan ang COVID testing na yan ay naglugmok sa maraming pamilya sa kahirapan. It was a very bad news, Madam Chair, nung narinig ko yung Parmali dahil sa pagkaalala. So tingnan nyo mga kababayan po natin Parmali itong si Karen. Kumbaga, gusto niyang magmukha siyang malinis. Gusto niyang magmukha siyang concern sa usapin po ng kalusugan ng mga Pilipino. Gusto niyang, kunwari, siya po ay apektado dahil nagkaroon di umano ng korupsyon sa Parmali doon sa mga kagamitan noong panahon ng pandemya o itong PPA. Concern na concern po itong si Karen. At nasaktan po siya. Dahil daw sa ganitong korupsyon, ang dami daw Pilipino ang naghirap, nabaon daw tayo sa utang. Gaga. Yung utang na sinasabi mo, ang daming Pilipino ang nadugtungan ang buhay dahil gumawa ng paraan si President Duterte. Ang daming proyekto na ginawa sa Belt. Kaya yung utang na yan is combination yan ng lahat na magandang ginawa ni President Duterte. At sabi ko nga sa mga trolls na sumusuporta sa gobyerno ni Bongbong Marcos at sa mga bayaran na sumusuporta kay Bongbong Marcos, kung gusto nyo ibayad yung mga proyekto ni President Duterte, kahit pakbakin mo yan,
yung mga bakal na yan, yung mga simento na yan, yung lahat na mga bakbak mo dyan, pag ibinenta mo yan, dahil sa dami ng proyekto ni President Duterte, baka kayang bayaran yung utang ng Pilipinas. Ang daming proyekto. Ngayon, tingnan mo, kiniklaim na nga ni Bongbong Marcos. At ang Parmali na yan ay isang issue lang yan na gusto nilang gamitin at idiin kay President Duterte. Pero yung sabi nga natin, kung mayroong involved dyan sa corruption na yan, bakit hindi nyo papanagutin? Which is, di ba, hawak nyo naman ang vet. Hawak nyo ang vet, di ba? Hawak nyo ang lahat. Hawak nyo ang maleta. Hawak nyo lahat. Hawak nyo lahat ang ahensya ng gobyerno. Ombudsman, NBI, PNP, DILG, Kongreso, hawak nyo lahat. Hawak nyo si Bongbong Marcos. Bakit hindi nyo ipakulong? At kung talagang sinasabi nyo may kinalaman si President Duterte sa korupsyon ng Parmali na yan, edi ipakulong nyo dito sa Pilipinas. Napakasimple lang. Pero bakit hindi nyo kayang ipakulong? Kasi nga, wala naman talagang katunayan yung mga allegation nyo. Kung mayroon, papanagutin nyo. Itong si Karen, mga kabayan po natin, kaya sumisip-sip ito ngayon kay Bongbong Marcos. Dahil alam niya na may unresolved issue pa siya. Sa dingbak siya. O ngayon, kung babalikan natin mga kababayan. Okay? Ako, nung ito iniimbestiga ng Senado, sige, yes, ito, ang yung mga magulang na wala ng mga anak. O garin, anong pagkaramdam ka? Diba? Tinan yung mukha ni Garin. O, tingnan mo yung mukha niya, mga kababayan po natin. Guilty po siya. Ngayon sabihin mo na naghirap ang sambayan ng Pilipino dahil sa ningba siya. Ito Garin, tingnan mo. Ang dami mong batang di umano, sabi ng mga magulang, ay pinatay mo. Diyan ka dapat maging emosyonal. O, maraming salamat. Nabuhay at huwag kang magmalinis. Garin.